Maginom nga po eh. Okay, sir. Paliwanag ko muna ha. Okay pa. Ang unit natin, parang yung pinaliwanag ko rin doon sa kanila. Ang unit natin, lifetime warranty. Nagka-problema, 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 5 years from now, dalhin mo sa amin. Huwag mag-alinlangan, lifetime warranty. Okay? Ngayon, sir, every 3 months, pwede niyong dalhin dito para sa PMS na tinatawag. Preventive Maintenance Service. Doon sa PMS, nililinis natin, binabalik natin yung tono, lahat ginagawa natin. Yung mga lumuwang, hinihigpitan natin. So, libre lang yon. Kung hindi kayo tatama rin, maipasyal nyo. Dito. Parang namamasyal lang kayo, sir. No? 1 day process lang, sir. Oh. Maaantay nyo. Sandali lang okay, yun, sir. sige po. Siguro mga each unit, maximum 30 minutes. Saglit Oo. naman. Para, kaya natin ginagawa yon, sir. Kasi lifetime warranty po kami. So, kung hindi natin naagapan, ako din yung sasakit ang ulo. Kasi lifetime warranty. Antayin pa ba natin yung sira bago natin gawin, di ba? Kaya umaagapan natin, sir. Ha? Sir. Yun lang ang naman pakiusap ko. Number 3 na pakiusap ko, ito yung bala ninyo. Wag na wag pong gagamit ng reuse. Yung... Ano ba yung Reuse. Halimbawa, sir, ibinala mo na, ibinaril mo na, nakaranas na ng impact yung bala. Tumama sa pader, tumama sa bakal. Tapos nakita mo Pupulutin. ngayon, pupulutin. Okay. Pwede pa. reuse po na... Reuse, oo. So, hindi pwede yon, sir, ha? Yung bala, naiputok mo na, tapon na yon. Ito pa, sir. Hanggat maaari, kung kaya niyong Taiwan BBs, Taiwan. Pero kung medyo tight ang budget, hindi kaya yung Taiwan BBs, kahit China, okay lang. Basta wag reuse. Opo. Pero yung Taiwan po na ano, pwede na pong umorder sa inyo. Pwede naman, sir. Pwede naman po. Actually, konti lang ang diferensya. Oh, yun naman po pala sir. Hindi sa inyo na. Tapos, ito na. Kung mapapansin ninyo, 0.20, 0.25 grams. 0.20, 0.25. Yung 0.20, sir, okay gamitin to within 5 meters, 10 meters. Pero kung mas lalayo pa ron, let's say 20 meters, possible na magwabol. Lalo na kung merong hangin. Kung sakali lang na nagwabol dahil may hangin, ang gagawin ninyo, gamit kayo ng mas mabigat, yung 0.25. Mas straight to kaysa rito. Ang advantage ng 0.20, mas malayo yung bato, yung nararating niya. Mas shorter yung 0.25 dahil mas mabigat. Pero kung tatanungin nyo ako, ano yung mas fatal between the two, mas fatal ito compared dito. Mas lighter ito, kaya mas malayo. Mas shorter ang range nito kasi mas mabigat. Sa barrel, sir, tatantyahin mo, aaralin mo kung ano yung gusto niya. Hindi yung gusto mo. Kasi minsan, ganito minsan may mga unit na malalakas na, katulad dito, 2011 to, malakas to. May unit na kailangan mo talagang magbigat ng bala. Kaya, although available naman yung iba't ibang grams, pero tantyahin mo para aralin mo. Okay, tapos pakita ko lang ang unit natin is gumagamit tayo ng 12 kg. Ngayon 12 kg yung makukuha yung gas. Okay? Backup kasi pag naubos, ang mabili nyo 14 kg. Wag na wag nyo gagamitin ito dito, mawawarak po siya. Number 12 lang po tayo. 12 lang po. Okay? Ayan, number 12 lang. Tatanungin nyo ako, para sa inyo 14, ito po para sa mga rifle. Okay. Sa mga Ang ginagamit sa gas, blowback rifle. At saka sa mga high-end pistol. yung kanina po, high-end po yun. Yeah, yung lalo na yung ZZ Shadow. Nakita mo na ba yung Shadow? Opo, yung sa live nyo po dati, yung kulay... Gusto mo makita ng person? Sige nga po. Kasi nandito ka na sir. Libre lang naman pasuyo sa Shadow. Yung gusto.
CC. Baka hindi makatulugan ni Sir yung babalik. Magkano sir yung gano'n? Yung ganyan CC shadow. Pamaya na nasa live na tayo. Ang ganda. May iba-ibang color na available niya. Pero tignan mo yung weight niya. Solid, di ba sir? Tsaka sir yung handling. Ang sarap. Grabe. Sexy kasi ang So, shadow pag sir. ano sir eh. Yung akap, ang sarap talaga niya. Komportable Ayun. talaga. Oo. Ganda sir. No? Okay. Ano, palitan na Magkano natin? ganito sir? Tinanong agad. Huwag muna sir, nasa live tayo. Okay. So, dako na tayo rito sir ha. Balik na tayo. Doon muna tayo sir sa isa sa pinaka-importante. Lagi kong dinidiscuss to, no? Kasi ang daming reported cases na napapahamak. Why? Kasi syempre marami checkpoint na yun eh. Lalo na magkakaroon ng ano yung translasyon, yung mga ganun-ganun. Maraming pangyayaring mag-deploy ng checkpoint. So, yung unit, okay lang i-travel. Huwag mo lang isusukbit. Kailangan naka-gun bag. Huwag mong isusukbit, huwag mong ilalagay sa dashboard, huwag ilalagay sa seats ng sasakyan, huwag ilalagay sa compartment ng motor. Kailangan, basta ilalabas mo siya ng bahay, naka-gun bag. Kaya po, nagbibigay kami ng gun bag para yung unit na mapupunta sa inyo secure. Hindi po kami nagbibigay ng box, ng plastic bag, kasi yung box anytime pwedeng masira, nabasa, sira. So, paano mo bibit-bitin to pag nasira na yung box? Mapapahamak ka na. Pero pag naka-gun bag, safe ka, sir. Okay? Na, during the gun ban, iwasang ibiyahe. Hanggat maaari, limitahan yung pagdadala, nasa bahay Bahay lang. lang. During the gun ban, pwede kang maglaro sa garahe mo. Pag-fire ka doon. Hanggat nandun ka sa space mo, sa property line mo, ha? Yun lang naman, yung mga safety, sir, ha? Dako na po tayo sa maintenance. So, this is a 2011. Actually, 1911 pala siya. Para ordinance. Kaya lang, ang para ordinance is with a twist. Ito, pakita ko na lang, ha? Ang hirap magpaliwanag eh. ito. Sir, this is a magazine of a 1911. This is a 1911. This is a 2011. Pero magkamukha, tama? Ang pinagkaiba nila yung magazine. Pasinin mo to, single stock. Ito, powered by a Hi-Capa dual stock. Yan ang pinagkaiba nila. Yung iba tawag dito, 2011, yung iba 1911. Pwede mo tawagin 2011, pwede mo tawagin 1911. Depende na lang sa gumagamit. Pero ako, ang tawag ko rito 2011 kasi naka-Hi-Capa magazine na siya. Ito, single stock magazine. Pinapaliwanag ko lang po para at least alam ninyo yung unit ninyo. Di okay na. So, 2011, Glock, caliber 45, 9mm. Ngayon, sir, sa maintenance po tayo. Number 1 po, you need to press the valve. Pindutin, saka po natin siya isprayan. Pansin mo yung oil, sir. Pumasok. Pumasok sa loob. Tama? Kaya siya pumasok kasi pinipindot mo, open yung valve. Pag hindi mo siya pinindot, yung oil nakatambay lang dyan. Pag tinaob mo, tutulo lang. Ngayon, pumasok na yung oil, which is the proper way para malubricate yung loob. Then dito rin po sa ilalim, inlet valve spray. Kunti lang, sir. Okay? Ngayon, sa unit po tayo. Kasa, ilak to manually. Okay, then sprayan natin dito, sir. Okay, after that, sprayan po natin dito. Itong itim na part, ito yung nozzle. Sa ibabaw. Then, hatakin to pababa. Then, release. Yung ibang ginagawa, at saka ako dati yung ginagawa ko, hinahatak ko pa. Magre-release siya. Ang tendency, nauupos ito. Okay. Kaya napagtanto ko, grabe, lalim na Tagalog nun, napagtanto.
Ayan. Kumbaga, naaral ko, sir, na iwasan na lang natin ibabato. Para mag-release siya, pull back, then manually. Okay? Tapos, compare sa Glock, this is a 1911, meron siyang tinatawag na Safety na. beaver tail. Safety features to na ginawa para yung unit hindi basta-basta mag-fire. You need to press this with your palm bago mo ma-fire. Pag hindi mo na-i-press, wala. Okay. Then may ambidextrous pa. Kabilaan, kanan, kaliwete, pwede. Pag naka-safe ka, kahit anong press mo rito, then press mo ito, hindi po. Unless binaba mo to, then press, Boom. ngayon, meron na tong oil, may oil na to, maglagay naman tayo ng gas, sir. Sabi ko nga sa inyo, sir, 12 kg lang po. Camera, upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds lang. Kung nakikita nyo po sa mga vlog ko, puro 2 seconds. Kasi yung unit, naka-upgrade po. Fine tuning, trigger jog. Oh, i-hammer protection pad mo to. Hammer protection pad, naka-upgrade na po yan. No? Ngayon po, hindi pa naka-hammer. After nitong live, i-hammer. Sandali lang naman yan. Okay, ngayon, reloader, sir, ang tawag dito. Speed loader, para mas mabilis. Hatakin po ito pababa. Iwasan po natin mapitawan. Pag nabibitawan kasi, sir, baka mabasag po ito. Ang tawag po dito, mag-lift. Siya yung kumokontrol sa bibis. Pag nabungi po ito, yung bibis tatalsik. Iwasan lang po natin yan. Hatak, then place your right thumb here para kung mabitawan mo, May protection siya. ito Stop. yung sasalo. Para stopper. Hatak. All the way, then hold it tight. Dito po ilalagay yung bala. Nakita niyo yung part na maluwang? Papa, yung side na. Yun. Hindi po dito, dito po. Okay po, pump lang po tayo. Medyo i-tilt down, then pump. Okay. Pansinin ninyo, sir, may bungi. Pag may bungi, kalugin nyo lang para umalain yung bala. Maximum rounds is 27. Ang allowed lang is 20 to 23 para itong spring hindi mag-loose, hindi ma-stress, or hindi mangalay, mangawit. Ganun. Okay, sir? Okay, dito pa. Sino magpa-fire? Exciting. Ikaw, sir? Gusto mo? Hindi. Ikaw na lang po. Ikaw na lang, sir. Sige, sir. Ngayon, sir, sa pagpasok sa unit, malakas, sir, ha? Hindi naman sobrang lakas, sir. Sakto lang. May pwersa. Yung iba kasi, sir, tinutulak. Ang tendency, sir, hindi naglalak. Kaya kailangan may pwersa, then kasa, ngiti. Then, kasa, sir, hatak, then bitaw, sir, ha? Huwag yung kasa, tapos ibabalik mo. Huwag yun, sir. Huwag ganun. Baka minsan may maipit, ididikdik mo yung nozzle dun sa bala, masisira. Hatak, then bitawan mo. Then, sir, bibigay ko sa iyo unit na ka-safe. Ikaw na bahala mag-unsafe. Yes, sir. Kanan po, kaliwete. Kanan. Kanan. So, ito. Ito po. Ito, sir. Ganyan. Ito tama. Okay? Sige, sir. Firing po tayo. Kaya mo? Look doon ka para hindi mailang yan. Okay? Okay, mga Orsom. 1911 para ordinance. Ayun. Okay na, sir. Actually, hindi siya nag-open slide. Okay? Normal lang yun. Bakit? Kasi ganito. Itong paliwanag dyan. Pansinin mo to, sir, hawakan mo itong magazine. Malamig siya. Sobrang lamig, di ba? Kasi nasa aircon tayo. Kumbaga, yung hangin sa loob, dahil nagpa-fire ka, nagiging yellow siya. Oo. Kaya wala na siyang bala, hindi siya nag-lock. Pero pag naglalaro ka, outdoor, na hindi naman ganito kalamig, mag-open slide yan. Actually, lagyan kong konting gas para malusaw yung dati, ha? Kanina po. Konti lang, sir. 0.5 seconds. Okay?
Tingnan mo to, sir. Mag-open slide na to. Mag-open slide na siya, sir. Kasi, kailangan mawala yung lamig. Lamig sa loob. Opo, yun lang naman po yun. Tapos, yung ginawa mo kanina, hindi, paano bang, hindi ko nga pala, ayan. Yung proper way, proper versus the improper way, ha? Ganito yan, pag nag-open slide. Ganyan na po po. Yes, sir. Ngayon, ang pinakatama, remove the magazine. Then, the slide. Then, rest. Ito yung improper way. Improper way, nire-release nila to Diyan, nang may magazine. Then, ire-rest nila to. Sabo. Puputok, di ba? Yan ang delikado ron. O yun, iwasan yan. Always remove the magazine, then the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, pwede nang ibalik to. Hindi na puputok na. Okay. So, next unit tayo from the Glock. Dako tayo sa from the 2011 para ordinance, dako tayo sa ngayon sa Glock. This is a Glock 18. Standard size, equipped with a dual firing mode. Single fire, rapid fire. Okay, so single fire muna tayo, sir. Parang pag nag-drive, primera. Okay? Remove the magazine, sir. So, this is the magazine. Ganun pa rin, iwasang malaglag. Pag naglaglag, nagkalik, tawag agad. Press the valve, then spray. Okay? And dito sa ilalim, spray din. Si Glock, normal na dapat nilalagyan sa ibabaw para ma-less natin yung pagkakagas-gas. Scratches ako. Okay. Kasa, ilak manually, then spray dito. Okay? Then release. Ito naman, sir, hindi mo na kailangan kawitin. Si Glock, pag inatak mo, tingnan mo to, sir, bababa. Ito. Okay? Para siyang may spring na. May spring. Actually, ganun din to. Eventually, bababa rin to automatic kasi mahigpit pa ngayon dahil bago. Okay. Okay, okay na. So, si Glock, compare sa 1911, may hammer, madaling makita pag nakakasa. Siya hindi. Kaya always, safety, hindi mo alam kung nakakasa, iyuko mo, Test daw. gas naman po tayo. Sa gas po, always upside down. Press down. 1, 2. Ganun din po, yung unit natin naka-upgrade po, naka-fine tuning, naka-trigger job na. Lagyan po natin bala. Hatak po. Raise your right thumb here, all the way, dire-diretso. Hold it tight. Dito po ilalagay yung bala. Same din, sir. 27 rounds sa maximum. Ay, yan, pansin mo, bungi-bungi, di ba? Kalugin lang natin. Para kumalay. Yun. Okay? Okay. Dagdagan ko ng bala, mga Urso, pa. Kasi magra-rapid fire to si sir. Makita niyo, magmamalag John Wick. Ngayon, sir. Pasok, sir. Kasa. Ikaw. Ready to fire, okay? Sir, mga 3 to 4 shots, single fire natin. After that, pwede natin ibaba to. Burst. Huwag nang ibabad yung kamay, ha? Yes, sir. Mga 1 second. Okay. Then, bigay ko na siya sa'yo, sir, ha? Yes, sir. Ingat, sir. Finger out. Natatakot ako pag Glock, eh. Okay, Glock 18 Silver Edition firing. Okay. Try mo ngayon i-rapid fire, sir. Pwede mong ibalik single kung nahihirapan ka sa rapid. Yan. Yun. Open slide.
Kasi wala nang bala. Sige sir, ikaw nga. Next thing to do sir. Release the magazine. Then the slide. Oh, pull back, pull back. Okay. Ayan, then rest. Yun. Nayanig si sir doon sa rapid. Gigil eh. Okay, tapos, syempre, yung proper way, halimbawa, nakarapid ka, ibalik mo sa single fire. Para the next na maglalaro ka, puputok ka, hindi mo makaligtaan, naka-single pa lang. Always start palagi single fire. Wag yung pagpasok mo ng magazine nakarapid ka na agad. Wag, no? Delikado yun. Kailangan single fire muna. Tapos, yun na-discuss ko na lahat, no? May nakaligtaan ba ako? Wala naman na. Pag meron tanong, contact Contact sir. Call. Not text. Ayun, iwasan natin yung mag-message kasi syempre medyo matagal rin minsan makareply. Pero pag yun nga, tapos regarding sa gas, one canister is, dahil upgraded, is equivalent to 50 magazine. 50 to 55. Pag hindi upgraded, 20 to 25 lang. No, kaya matipid. Matipid naman po. Yun lang, hindi po nare-refillan to sir ha. Katulad dito, tingnan nyo, ubos na. Yan, wala na sir, kasi mararamdaman yung mararamdaman mo may kalog. Katulad dito, tapon na po ito, bili na lang po kayo ng bago. Na-upgrade na. Bilis mo ha. Ayun Okay mga Karsabon, naka-hammer protection pad na. Kita nyo? Wala nang dummy firing pin. Ganun kabilis si Lucas eh. Okay, kita nyo? Okay. So, yun lang mga Karsab. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sir. Pangalan? Alin sir? Ricky. Sir Ricky. Okay. Sir. Thank you. Yun. Ingat sa paglalaro. May bata, may anak, may pamangkin sa bahay. Actually, sila lang po yung, malalaki lang po yung mga pamangkin. Masasabihin. Masasabihin. Sige sir, yun lang. Natatakot lang ako pag may mga bata. Kasi syempre baka galawin. Kung may bata sa bahay, kailangan mas doble pagiging responsible. Maraming salamat sir. Thank you po!